Are you really speaking the truth in love? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Tunay ka bang nagsasalita ng katotohanan ng may pagmamahal? Madalas gamitin ng mga Kristiyano ang katotohanan bilang sandata. Ngunit hindi kailanman sinabi ng Biblia na nais ng Diyos na gamitin mo ang katotohanan bilang pamalo. Ayaw niyang saktan mo ang mga tao sa theologically, politically, or personal na aspeto. Dapat mong gamitin ang katotohanan ng may pag-iingat. Sa madaling salita, gamitin ang katotohanan ng may pagmamahal. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 15, "Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church." Yan po ay Ephesians 4:15 ng New Living Translation. Isipin mo ang isang tao na nais mong matulungan upang magbago. Kailangan mo maunawaan na mas mabilis at mas madaling magbago ang mga tao kapag ang katotohanan ay nakabalot sa pagmamahal. Kung walang pagmamahal, ang katotohanan ay laging makikita bilang isang atake. Kung sasabihin mo ang isang bagay ng may kasamaan, hulaan mo ang anong mangyayari. Ito ay tatanggapin ng may depensa. Hindi ka makakakuha ng kahit anumang mabuting resulta. Sinabi po sa Efeso 4:29, "Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sabihin lamang ninyo ang mabuti na nakakatulong sa pag-unlad ng pananampalataya ayon sa pangangailangan upang pakinabangan ng mga makakarinig." Yan po mula sa Mabuting Balita Bible. Kung hindi ito makakatulong, huwag mong sabihin. Kung ito ay para lamang sa iyong kapakinabangan, huwag mong sabihin. Kung gusto mo lang mailabas ang sama ng loob mo, huwag mong sabihing nagsasalita ka ng katotohanan ng may pagmamahal. Kung gusto mo lang laitin ang isang tao at hampasin sila ng katotohanan, huwag mong sabihin nagsasalita ka ng katotohanan ng may pagmamahal. Magsalita ka lamang ng mga bagay na makakatulong upang i-build up ang mga tao ayon sa kanilang pangangailangan upang makinabang sila. Yan ang mga qualifications ng pagsasalita ng katotohanan ng may pagmamahal. Ngayon, dahil lang handa ka nang magbahagi ng katotohanan, hindi ibig sabihin handa rin ang ibang tao na tanggapin ito. Tanungin mo ang sarili mo kung handa na bang tanggapin ng isang tao ang katotohanan. Bahagi iyon ng pagmamahal sa kanila. Sinasabi sa Biblia, ang mga walang ingat na salita ay maaaring makasugat ng malalim tulad ng anumang espada. Ngunit ang mga salita ng may karunungan ay maaaring magpagaling. Mula po yan sa Kawikaan 12 verse 18 ng Mabuting Balita Bible. Gusto mo bang magpagaling o manakit? Gusto mo bang tumulong o manakit? Kapag nasa isang conflict ka, ang solusyon ay hindi pandaraya, kundi sensitivity. Meron kang choice na saktan o magpagaling. To make a point o to make an enemy. Paano mo malalaman nagsasalita ka ng katotohanan ng may pagmamahal? Simple lang. Tanungin mo ang sarili mo, para kaninong kapakinabangan ka nagsasalita? Kung nagsasalita ka ng katotohanan para sa kapakinabangan ng iba, igagalang ng Diyos ang iyong mga salita at gagamitin ito para sa kabutihan.
Think about this, my friend. When is the best time to speak the truth to someone in love? And why do the circumstances of where, when, and how matters? Kailan ba ang tamang oras upang magsalita ng katotohanan ng may pagmamahal? At bakit mahalaga ang mga kalagayan ng kung saan mo sasabihin, kailan mo sasabihin, at paano mo sasabihin? Think about that. Pangalawa, what is one truth you have been wanting to share with someone so that they can change? Is it for your benefit or theirs? Ano ang isang katotohanan na gusto mong ibahagi sa isang tao upang sila'y magbago? Ito ba ay para sa iyong kapakinabangan o para sa kanila? Pag-isipan mo yan, kaibigan. At ang pangatlo, how can you know what someone's needs are so that you can speak the truth in love to them? Paano mo malalaman ang mga pangangailangan ng isang tao upang makapagsalita ka ng katotohanan na may pagmamahal sa kanila? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw